Amen. Magandang umaga po muli. Ang sabi po ng weather forecaster natin, tag-ulan na daw po. Tag-ulan na. Opo. Sabi ni Mang Tani, dahil wala ng Kuya Kim, Mang Tani na tayo. Ano po, tag-ulan na daw po. Dahil tag-ulan, hindi maiwasan yung sa atin, may sipon, lupo, yan po yung mga isa sa mga sintomas daw ng COVID. Pero, naulanan ka lang naman. Pero ganun pa man, sabi ko nga, kung may masama pakiramdam mo talaga, ikaw mo na umatid ng services natin. Kaya na mag-stay ka sa bahay. Ano ho? Amen. Magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin, ano? Sa kagalakan na magkita-kita ulit tayo dito. Okay, Matthew chapter 16. Matthew chapter 16 verse 13 hanggang 23. Matthew chapter 16 verse 13 hanggang 23. Susundan niyo na lamang po ako kung magbabasa mo. Amen. Kapatid, ano? Sabi po diyan mga kapatid, ng Simon Peter, answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Then charged he his disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ. Verse 21, For the time forth began Jesus to shew unto his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes and be killed, and be raised again the third day. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord, this shall not be unto thee. But he turned and said unto Peter, Get thee behind me, Satan, thou art an offense unto me, for thou savorest not the things that be of God, but those that be of man. Tayo po manalangin. Aming Diyos, nakita sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita. Maraming salamat po sa awitan, specials, sa awitin ng choir, sa presensya po ng bawat isa, maging sa pagbasa namin ng iyong salita, Panginoon. Malaking po Diyos, kayo po muna sa amin sa pag-aming salita. Manila Espiritu, ito po ang kumagitna sa amin at kami iyong patuloy na alalayan sa aming pag-aaral ng salita. Matawag ng Diyos sa aming mga pagkakasalan ng kapatanan sa inyong harapan. Dalayan ko rin po yung kapatiran namin ng Diyos, ng aming kapiling at marahil ay nanonood po live stream po, Panginoon, na maging matapat po bawat isa sa pakikinig ng iyong salita. Natin dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Tayo po'y makamag po na po. So, hindi ko pong ihayag sa inyo mga kapatid the value of the local church. The value of the local church. Ito po, sa atin. Ito, tayo po ay isang local church. Ang Christ Covenant Baptist Church and Ministries, ito po sa Antipolo, ay isang local church. Christ Covenant po sa Cainta ay isa rin pong local church. Christ Covenant po sa West Sydney ay isa rin pong local church. At ang bawat local church ay meron pong kaakibat na halaga. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Ang bawat local church ay may kaakibat na halaga. Sapagkat ang isang local church, para po sa akin, ay isang regalo sa atin ng Panginoon. Na magkaroon po tayo ng locality ng bawat simbahan.
At hindi po tayo universal sa simbahan. Na hindi ibig sabihin, baptist, pwede na. Ano ho? Meron po tayo tinatawag na independent locality o independent local church. Bawat local church, mga kapatid, ang disenyo ng Panginoon sa isang local church ay autonomy. Autonomous. Ibig sabihin ng autonomous, mga kapatid, it can stand alone. Ano ho? Kaya nga from being a mission, siya po ay under pa ng kanyang home church at siya pa ay inaalalayan pa ng kanyang home church. Dahil being a mission church, mga kapatid, ano, siya pa ay umaasa pa muna hanggang sa matuto, kaya na tumindig mag-isa at maorganisa bilang isang church na nangangahulugan ay it can stand alone. At tayo po ay isang local church. It can stand alone. Ano? Ang ating home church ay ang Christ Bank. Tama ba? But when it comes to usually financial, nakakatindig tayo ngayon. You can stand alone. And localities, mga kapatid, ang bawat isa sa atin dito ay membro ng local na simbahan ito. At since tayo ay membro sa lokal na simbahan ito, nararapat bilang isang membro ng lokal na simbahan na ito ng Christ Covenant Baptist Church and Ministries dito po sa Antipolo, nararapat na dito dapat tayo kumakain ng salita ng Diyos. Amen. At hindi ka nakikikain sa ibang local church. Kasi ikaw ay dito miyembro. Ito ang iyong tahanan. Tama po? Ano? Kaya inuulit ko po, nagbibigay po ako ng paalala sa bawat isa na nakikinig via live stream. Ang local church mo, kung ikaw ay taga Christ Covenant Baptist Church and Ministries, Antipolo. Marami tayong kilalang pastor dyan. Marami tayong kilalang Baptist Church dyan. Pero sa oras ng kainan ng local church na inaaaniban mo, doon ka kumain. Amen. Amen po? Ano? So, ang tawag doon, Christian ethics. Kapag ang pastor na pinakikinggan mo ay ethical, sisitahin ka yan. Ano? Sisitahin ka yan. Pasalamat tayo kasi yung nakikinig sa atin, kahit mga nakaraang services natin, nakikinig sa atin ang believer, yung mga friends ni Ma'am C. Oo. Eh, hindi natin sisitahin yun. Hindi isang pribilehiyo para sa atin. Oo. Okay, no? May kita natin the value of the local church. Ang bawat local church mayroong kaakibat na value, sabi ko nga. At tayo bilang isang Christ Covenant Baptist Church and Ministries dito po sa Antipolo, local church tayo. At may value itong local church. May value ito. May value din ba ito sa inyo? Amen. Hindi sentimental, hindi lang basta sentimental value, but it has a value for me. May halaga to sa akin. Ano? Now, may sinasabi ko mga kapatid, yung word na forsake. Ano? Forsake. Hindi po nangangahulugan mga kapatid, hindi natin kasama ibang kapatiran, pinorsake na nila. Ano? Ito po kasi, may ganitong sitwasyon. People forsake the local church because it means nothing to them. Now, the word forsake, kinalimutan, tinalikuran, isinantabi. Tinanggalan ng halaga. So, isang dahilan mga kapatid, kung bakit napakadali po sa isang tao na i-forsake ang local church na kanilang kinabibilangan, it is because it means nothing to them. Walang halaga sa kanila. Ano ho? Walang halaga sa kanila yung local church sa kanilang inaaniban. Kaya napakadali po para sa kanila ang talikuran. Forsake. Pangalawang dahilan, ano, people forsake the local church because of
its value. If we understand mga kapatid, kung talaga naiintindihan natin yung halaga ng local church na ito mga kapatid, magdadalawang isip kang i-forsake to. Magdadalawang isip kang isang tabi, magdadalawang isip tayong baliwalain. Pero inuulit ko po, hindi na nga mahulugan, hindi natin kasama, pinersake niya na. Kasi po ganito yan. Meron po mga kapatiran, talagang yung salitang forsake, may pagkakataon makinig ngayon via live stream, hindi nakikinig. And that is forsaking. Hindi talaga ako makaten, Pastor. But I will be faithful through live stream. Hindi mo pinersake yun. Tama? Kasi may mga sitwasyon talaga kapatid, hindi talaga makadalo sa simbahan. Ay, intindihan natin yun. Kaya nga gumagawa tayo ng iba pang means para makapag-join pa rin sa ating gawain. Tama po? May mga kaibigan akong kapastoran niya, tinanggal niya nila yung live stream. Wala na silang live. Inubligan na nila, miyembro nila, umaten kayo kasi pwede umaten. Kasi kahit katabi na nila yung bahay, ay umaten. Grabe naman yan, umasa na lang sa live stream. Ano, sabi ka, sobra na kayo ha? Wala nang live stream. Wala nang talaga. Now people forsake the local church because they do not fully understand its value. Ano? Para sa akin mga kapatid, ang simbahan, ang local church, may value. Bakit po natin nasabi? Ano po ba ang value ng local church? Bakit natin nasabi? Ano? Ayan po ang ating tatalakayin ngayon, the value of the local church. Dito po sa ating binasa mga kapatid, hindi po natin maiaalis o hindi natin mababaliktad who is the founder of the local church. Who is the founder of the church. Ano? So the true believers know who Jesus is. Ano? Ito po yung prinsipyo para sa atin. If we really know and understand who Jesus is, we understand the value of every local church. Kasi kilala natin. Ano? And if we love Jesus, we love the local church. Tama po? Mahirap kasi sabihin natin, mahal natin ang Panginoon, pero yung local church na kinaaaniban mo, hindi mo magawang maging matapat. Tama? Ano? Hindi mo kayang maging matapat. Now, true believers, not all the believers are true. But true believers know who Jesus Christ is. In verse 16 ang ating binasa, ang sabi dito ni Simon Peter, mga kapatid, and Simon Peter answered and said, Thou art the Christ. Meaning ng Christ, mga kapatid, Savior. Savior. The Son of the living God. So, ang bawat totoong mananampalataya, mga kapatid, kilala kung sino ang Panginoong Hesukristo. Amen? Kilala ang Panginoong Hesukristo na siya po ay tagapagligtas. Thou art the Christ, the Son of the living God. Hindi lamang po nila kilala ang Panginoong Hesukristo sa pangalang Panginoong Hesukristo. Subalit kanilang kilala din ang pagiging pagkatao ng Panginoong Hesukristo at kung sino siya. Ano? Yan pong pagkakakilala ng mga tunay na mananampalataya. Ano? Hindi lamang yan ang pagkakakilala ng isang tunay na mananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kilala din ng isang tunay na mananampalataya na ang Panginoong Hesukristo ang nagmamay-ari ng isang local church. At ang isang local church na kinaaniban ng tunay na mananampalataya, kinikilala ang Panginoong Hesukristo bilang kanilang founder ng simbahan nila. Sapagkat ang Diyos ang nagmamay-ari at Diyos, ang Panginoong Hesukristo, ang nagtatag ng simbahan, bawat lokalidad ng simbahan. Ano ho? Ngayon, kilala rin mga kapatid, in verse 18, sabi pa dyan mga kapatid, ano ho? In verse 18,
And I say also thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Now the word I will, it is a personal pronoun mga kapatid, na kung saan kiniklaim niyang kanya talaga. I will build my church. Kaya para sa akin mga kapatid, ang local church may value because the Lord Jesus Christ is the head and the founder of Christ Covenant Baptist Church and Ministries dito po sa atin. Kaya yung value nito para sa akin napakahalaga. Hindi ko ipagpapalit sa kahit ano na to. Kasi ang Christ Covenant ay Christ Covenant. Ano? Kung usapan na, sabi natin maging loyal tayo sa local church natin, that's not bad, but that is good. Ano? Let's patronize yung local church natin, mga kapatid. Ano? Kasi dito tayo itinanim ng Panginoon, dito tayo tinatag ng Panginoon, tama po? Ano? Maraming pagkakataon sa atin, minsan ang bawat isa sa atin nahamon sa iba, na parang dumating sa isang punto pagkakataon ng bawat isa sa atin dito, parang gusto ko nang umalis, gusto ko na lumipat. Pero sa kabilang banda may pumipigil sa'yo kasi iba yung value sa'yo ng sarili mong tama. Tama ba? Meron naman sa'yo dito, pinaalis ka. Bumalik ka tayo. Kasi para dito ako. Taga Christ Covenant ako eh. Kaya kahit po sa live stream, magiging faithful ako sa Christ Covenant. Amen? Ano? Isang kalungkutan mga kapatid, matagpuan mong taga Christ Covenant na nakikikain sa ibang kainan. Gayong naghahain ng Christ Covenant ng pagkain para sa kanyang mga nasasakit. Amen? Kaya true believers, alam yan. Ano? And if it belongs to the Lord Jesus Christ, and He is building it, then one needs to be careful how they treat and attend it, the local church. Alam natin, di ba? Alam natin na Panginoong Jesucristo ang nagtatag ng local church. Alam natin na ang Panginoong Jesucristo ang may-ari ng local church. Kailangan maging maingat tayo. Maging maingat tayo sa kung paano natin itrato ang local church at maging maingat tayo sa pagdalo sa ating local church. Itrato natin ang local church kung paano itrato ng ating Panginoong Jesucristo. Tandaan niyo mga kapatid, namatay ang Panginoong Jesucristo para sa church. Minahal niya ang local church. Kaya kung usapang trato mga kapatid, mahalin natin yung local church natin. Amen? Amen? Amen. Mahalin natin yung local church natin. Pagdating sa pag-attend natin, nag-a-attend tayo. Wala naman ako naging problema sa itsura natin. Maayos tayo kung ma-attend. Pilit natin inaayos yung sarili natin pag pupunta tayo sa ating local church. Amen? Walang pumunta ditong miyembro na naka-shorts. Amen? And I believe, lahat po tayo dito may maayos na kalagayan, na kapahingahan para sa pag-aanda sa pag-attend ngayon. Amen? Kaya pagdating natin sa local church, hindi tayo parang kambing o parang manok dyan. Kasi, hinanda natin yung sarili natin. Nakakaya kasi ang Diyos ang nagtatag, ang Diyos ang nag-build, ang Diyos ang may-ari dito sa local church na kinaaaniban. Kaya ngayon, tignan natin mga kapatid, yung few things of value ng local church na makikita natin dito. Mga kapatid, sa ating local church, dito po natin binibuild yung buhay natin. Dito dapat tayo maging faithful. Dito dapat natin suportahan yung local church natin. No? We build our lives here. Let's be faithful and let's support our local church. Ano? Our local church. Yung ibang local church, pinagpe-pray. Pero yung sarili mong local church, hindi mo maisama sa prayer. May ganun, kapatid. Kaya yung imahe ng isang Kristiyano doon sa kabila, parang faithful.
Pero sa katotohanan, hindi ka naging faithful sa iyong local church. Naging faithful tayo. Amen? Kasi every local church has its value. Ano po yung mga value na yan? Number one, it is valuable because of its builder. Because of its builder. Who is the builder? The Lord Jesus Christ. Ano? Kung mahalaga po ang Panginoong Jesucristo sa atin, mahalaga din po ang local church sa atin. Tama po? Amen? Ano? If we serve the Lord Jesus Christ, we serve also the local church. Ano? Kung may respeto tayo sa Panginoong Jesucristo, we do respect also the local church. Because the builder of the local church is the Lord Jesus Christ. Hindi pwedeng mangyari, mga kapatid, that we praise the Lord Jesus Christ, we give respect, we give reverence to the Lord Jesus Christ, who is the builder of the church, pero hindi mo nire-respeto yung local church na kinaaaniban mo, that is disgraceful in the sight of our God, sapagkat ang Panginoong Jesucristo namatay po para sa atin, para sa church. And He builds His local church. Ano? Kaya may value po ang local church because of its builder. And the builder is the Lord Jesus Christ. Ano? The Lord builds it in Psalm chapter 127 verse 1. In Psalm chapter 127 verse 1. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. Alam niyo, itong verse ito ginagamit ng mga kontraktor. Totoo. Pero okay lang, no? Ginawa nila, no? Sinasabi nila, except the Lord build the house, they labor in vain. Nagamit ng mga ibang mananampalataya kontraktor. But ang prinsipyo na makikita natin dito, kung hindi ang Diyos ang nagtatag ng simbahan na ito, mga kapatid, kung hindi ang Diyos ang builder na kinikilala natin dito sa local church natin, this church is not a church. Amen? This church is not a church. Because the real church, the true church, ang kinikilala niyan, ang founder niyan, ang builder niyan, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Wala pong kahit sinong mga tao ang kinikilala ng isang tunay na church na builder, sapagkat walang taong pwedeng magtatag ng kanyang sariling church na magtatagal habang buhay. Only the Lord Jesus Christ. Amen? So may value ang local church because it's builder. Tama po? Because of its builder. Ang Panginoong Jesucristo nag-build, mahalaga sa akin ang Christ Covenant Baptist Church Hill sa Antipolo, sapagkat ang nagtatag nito, ang Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, may tanong ako sa inyo, napatunayan niyo na ba na ang Panginoong Jesucristo nagtatag ng Christ Covenant? Amen. Ako, napatunayan ko na. Kasi kapag ang Diyos nagtatag ng simbahan, sabi niya rito, mga kapatid, sa verse 18, and I say unto you also thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Hindi ito mapipigilan. Dahil ang Diyos ang nagtatag dito, kahit anong pilit ng even gates of hell, or even ng mga tao, anong pilit, pigilan, harangan, hadlangan, sirain, gibain, wasakin, o i-dissolve, hindi mangyayari. Hindi mangyayari. Ano po, ang Christ Covenant, mga kapatid, dito po sa Antipolo, ang dami ng pinagdaan. Sa murang edad, dami naranasan. Amen. Naniniwala ka dyan? Amen. Sa murang edad, dami ng naranasan. Lalo, mga kasama ko dito, mas matatagal na sa akin dito. Kaya sila Ma'am Julia, sila Brother Red, matagal na sa akin. Mas marami sila nakita at naranasan din dito. Pero hindi humihinto yung karanasan ng Christ Covenant. Pero kahit hindi humihinto yung karanasan ng Christ Covenant, hindi humihinto yung mga umuusig sa Christ Covenant, hindi mo dumadapa ang Christ Covenant. Amen. Bakit? Kasi ang Panginoon ang builder ng church na ito. Ang Panginoong Jesucristo ang builder ng church na ito. Siya ang nagsusustain dito. Siya ang nag-maintain dito kung bakit nakatindig ang Christ Covenant ngayon dito sa Antipolo.
Kaya may value ito. Kahit wala itong kinaanibang mga grupo diyan sa paligid natin. Pero tayo po ay may koneksyon sa Panginoon na siya nagtatag ng simbahan. Hindi tayo. Sapagkat sabi ng awitin ng mga bata, si Jesus ang sandigan, hindi magigiba. Siya ang pundasyon ng simbahan. Alam mo, wala na nga tayong building noon eh. Kapag tag-ulan na ganito, nangangamba tayo eh. Kasi kahit anong ganda ng forma mo, yung putik hanggang binti mo. Pag humangin, pag umulan, basa lahat ang mananampalataya sa loob. Parang binuhusan ang tinatawag nilang holy water. Walang social distancing, halos magkakayapak na kapag umulan. Nandiyan dyan, inusig tayo na kung sino-sino mga land grabber dyan. Nandiyan dyan mga kapatid na pinilit, i-dissolve ang simbahan na to. Subalit, walang makapipigil dyan sapagkat ang value nito walang iba, kundi ang Panginoon sa Kristo. Ang nagtatag nito. No? Alam mo, yung sabi nila, kalimutan mo na yung nakaraan. Hindi natin makakalimutan, pero nakamove on na tayo. Ang nakalimutan na natin, yung pain na naramdaman natin nun. Pero yung alaala, pag inalala mo siya, makikita mo yung kahabagan at biyaya ng Panginoon. Papangiti ka pag naalala mo, wow, dati pag tingala namin dito, tanaw namin ulap eh. Pero sa biyaya ng Panginoon, pag tingala namin dito, nakita namin may peace eh. Kay gandang alalahan. Nakabutihan ng Panginoon. Because the Lord builds it. Ano? Kaya hindi nasusukat yung strength ng isang simbahan sa dami. Ano? Sa dami. May madadami dyan pero wala silang katatagan sa Panginoong Kristo. Ano? Kaya nga, it is valuable because of its builder. Mahalaga sa atin ang Panginoong Kristo, tama? Mahalaga ang Panginoong Kristo sa atin, mahalaga din ang local church sa'yo. Mahalaga din sa'yo. Sa prayer mo, isama mo lagi ang church. Ano? Sa pangarap mo, isama mo lagi local church. Walang masamang mangarap. Pero kung nangangarap ako hanggang ngayon para sa church natin. Ang sarap mangarap. Alam, minsan mas nangangarap ako sa local church sa atin dito kaysa sa sarili ko. Kasi sabi ko, pag pinagpala ng Panginoon ng local church, hindi po pwede hindi ako kasama pagpalaan. Amen. Pinagpala ng Panginoon eh. Yung mga nananalangin para dyan, pagpapalaan din ng Panginoon, kasama natin sa panalangin. Tama? Amen? Ano? And sabi ng Acts chapter 2 verse 47, Acts chapter 2 verse 47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Alam niyo, naniniwala kayo mga kapatid, ako naniniwala ako sa ganito. Naniniwala ako dito dahil ito yung salita ng Diyos. Ang Diyos ang nagtatag, ang Diyos ang nagdadagdag ng tao. Ang Diyos ang nagdadagdag ng tao. Ano? The Lord added to the church daily such as should be saved. Ano? Sa dami ng binabahagyan natin mga kapatid, ako'y naniniwala kung bakit magkakasama tayo dito, it is because of the Lord Jesus Christ. Kahit saan ka pa galing, kahit saan ka pa nagmula, kahit ano ang iyong katauhan, ano yung pagkatao, nung ikaw ay natagpuan ng Panginoon at iniligtas niya, nilagay ka niya dito, kasama namin ngayon, at magkakasama tayo ngayon, dahil yan sa Panginoon. Siyang nagdagdag sa atin dito. Amen? Ang Diyos ang nagdadagdag. Kaya tayo nadadagdagan, hindi dahil sa magaling tayo. Kaya tayo nadadagdagan, hindi dahil sa mababait tayo. Kaya tayo nadadagdagan, hindi dahil sa matatalino tayo. Nadadagdagan tayo because of the Lord Jesus Christ. He added people into the church. Saan nagdadagdag dito na ako? Kung may dapat ding alisin, siya din ang nag-aalis dito. Hindi tayo. Kaya hindi tayo naniniwala doon sa nagtatanggal ng membership. Wala po nagtatanggal ng membership dito. Unless you resign. Ano? Unless you resign.
Hindi lang yung mga kapatid, the Lord build it, because He built it, He cherish it. Ano? He cherish it. Chine-cherish niya mga kapatid. The Lord cherish the church. Ano ibig sabihin ng cherish mga kapatid? Mas malalim pa sa pakahulugan ng I love you, I cherish you. No? Sinisinta. Ano ko? Kaya kami naman ba, hindi kami nag-I love you, hindi naman I love you kami. I cherish you. Sinisinta. Oh. Marinig ko yan dati kay Pastor Edgar. Sabi ko, hindi pala I love you dapat, mas romantic, I cherish. Di ba may kanta ng ganyan yung bandang 98 Ako may naalala sila. Mamaya na natin pag-usapan. Off-cam. Biro lang. Ano? So the Lord, hindi lang niya binild yan, mga kapatid, but He cherished it. He cherished it. In Ephesians chapter 5, verse 25, Ephesians chapter 5, verse 25, husbands, love your wives. Tignan niyo po sa mag-asawa lang inihaling tulad. Hindi po sa hindi mo asawa. Sa mag-asawa, husband, love your wives, even as Christ also loved the church, and He gave Himself for it. So, laki ng ebidensya mga kapatid, that the church, hindi lang binild ng Panginoong Jesucristo yung church, but He cherished it. Ano ho? Kaya paalala niya sa isang mag-asawa, no, husband, love your wives. Ano, hindi naman sinabi ng wives, love your ngayon dito. Wives, submit to your husband. Okay? Husband, love your wives, even as Christ also loved the church. Ano? Mahal ng church, mahal ng Panginoong sa Christian church. But doesn't mean yan na yung bride niya. Mahal niya ang church. He died for it. Namatay siya para dyan. Kaya nga, it is valuable, the local church is valuable because of its builder. Yan po isang dahilan. Bakit napakahalaga sa akin? Bakit napaka-importante sa akin ng local church? Specifically, Christ Covenant. Amen? Sabihin natin, masama bang maging loyal ako sa Christ Covenant? Hanggat ang Christ Covenant nananatili sa kalooban ng Panginoon, hindi masamang maging loyal. No? Hanggat ang Christ Covenant, mga kapatid, nasunod sa Panginoong Jesucristo, hindi humihiwalay sa builder nito, hindi humihiwalay sa founder nito, mga kapatid, hindi masama. Sapagkat hindi ka dadalhin sa ligaw na pamamaraan. Masama na yung mas mahal mo yung church kaysa sa founder. Na? Mas mahal mo yung church kaysa sa founder. Ang dahil mga kapatid, mahal natin ang church. Kung mahal natin ang Panginoon sa Kristo, dapat iyan ay nagmamanifest sa kung paano natin mahalin at pahalagahan ang local church. Tama po? Kaya nga hindi natin mahal ito, hindi natin pagandahin ito ng ganito. Amen. Yung building ng local church. Ano, tandaan nyo yung church tayo yan. Ito, church building to. Para mas maganda yung ating pagtitipon bilang church, inayos natin yung church building natin. Ang Christ Covenant, ayan yan. Ano? Kaya nga, huwag nating paglaruan ng simbahan. Amen. Huwag natin paglaruan ng church. Instead, let's love the church. I love my church. Wala, hindi nakadikit sa atin dito. I love CCBCA. Tama? Itapo na ba natin? And then, ayos yun. I love CCBCA. Kasi ito yung simbahan na ito tinatag ng Panginoon. Itong simbahan na ito, minahal ng Panginoon. At napatunayan ko na yan sa pananatili ko sa Christ Covenant. Napatunayan ko na yan. And I hope, ang bawat isa sa atin dito, napatunayan nyo na yan, nakakita nyo na yan, na ang Panginoong Jesucristo talaga nagtatag nito at minahal ng Panginoong Jesucristo itong simbahan nito. Amen? Amen? It is valuable because of its builder. Pangalawang reason,
the value of this local church. It is valuable because of its beauty. Beauty. And Pastor, beauty? Are you sure? Hindi po yan ang building na sinasabi natin. But the church mismo ng Panginoon na iniligtas niya. No? The beauty of the place of the Lord in Psalm chapter 84 verse 1. Psalm chapter 84 verse 1. How amiable are thy tabernacles, O Lord of hosts. No? Hindi lamang yung place natin, mga kapatid. Pati tayo. Pag sinabi natin amiable dyan, mga kapatid, kagiliw-giliw. Ano? Sino po hindi nagiliw nung nakita niyo yung harapan natin ngayon? Nung naayos mo? Alam niyo, dati talaga yung altar natin doon, no? Hindi ko makakalimutan yung pwesto na yan doon. Yero yung likod natin. Kaya yung otong organ to piano na to, naganda sira-sira to, may lauli na buhay eh, dahil nababasa ng ulan. Kapag preaching na, yung yero dito ang alunod, ang makikita na lang, yung preacher na lang, sukat na sukat yung bagsak ng tubig eh. Hindi natin masasabi na parang kaibig-ibig. Tapos ang daanan natin ng mga kapatid, isang, parang wala pang kalahating metro eh. Pero tingnan niyo mga kapatid, hindi pinahintulutan ng Panginoon magtagal sa ganong itsura. Amen. Ano? Hindi dahil sa tao. Mga kapatid, tandaan mo natin ito, hindi dahil sa tao lang. Dahil ang Diyos ay matagal. Dahil ang Diyos ay mapagbiyaya. Dahil ang Diyos ay mabagin. Yung isinasamo natin sa Panginoon, bigyan mo kami ng magandang lugar. Bigyan mo kami ng kaibig-ibig na lugar. Bigyan mo kami ng kagiliw-giliw na lugar. Binigay ng Panginoon. Kaya sabi dito mga kapatid in Psalm 84 verse 1, how amiable are thy tabernacles, O Lord of hosts. Amiable, kapatid, kaibig-ibig, kagiliw-giliw. Alam mo, kapag kagiliw-giliw, hindi mo ayaw mong maalis sa iyong mga paningin. Dahil na kagiliw-giliw, kaibig-ibig, ayaw mong maalis sa iyong mga mata. Ano? Kaya nung pagka may event, ang dami nagpapapicture dito, pag nagpapicture, hindi ko alam kung saan nagigiliw, sa kanyang itsura ba o sa background. Ang ganda talaga, pag titignan nila, ang ganda ng picture ko talaga. Pero katotohanan din yung background yan. No? Hindi lang yung mga kapatid, hindi lang yung beauty ng place ng Panginoon, but the beauty also of the person of the Lord. The beauty of the person of the Lord in Psalm chapter 27 verse 4. Psalm chapter 27 verse 4. One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple. It is valuable because of its beauty. Hindi lang lugar lang, but also the beauty of the Lord. Na napakasarap manatili, manahan dito sa presensya ng ating Panginoon. No? Sabi ni David dito, I will dwell in the house of the Lord all the days of my life. All the days of my life. No? And another verse in Psalm chapter 63. Psalm chapter 63, mga kapatid. Verse 1 and 2. O God, Thou art my God. Early will I seek Thee. My soul thirsteth for Thee. My flesh longeth for Thee in a dry and thirsty land, where no water is, to see Thy power and Thy glory, so as I have seen Thee in the sanctuary. Kaya napakalaga din ng pag-attend natin sa gawain ng Panginoon kasi we can see the beauty of our Lord through His sanctuary.
Kung nakita yung itinatag na templo ng mga kapatid nila Solomon, nakita ng kalaban, sabi nila, tunay na ang presensya ng Panginoon ay narito. Kasi yung naitatag na templo nila Solomon ay isa sa pinakamagandang templo na itinatag nila. Pero mo gintong lantay. Gintong lantay. Kaya kung tayo tatanungin mga kapatid, hindi tayo humihintong mangarap para sa ating simbahan. Kung hindi ka humihintong mangarap para sa iyong sarili, hindi ka humihintong mangarap ng magagandang bagay para sa iyong sarili, pakiusap kapatid, huwag ka rin humihintong mangarap ng maganda para sa iyong local church. Dito na po ng kapahingahan sa Panginoon. Amen? Dito natin matatagpuan yung ganda na nasa presensya ng ating Panginoon. Minsan ang iba sa atin dito nakakatagpo na kapahingahan. Nakakatagpo na kapahingahan. Dito natin na mas nararamdaman ang presensya ng ating Panginoon. Dito natin tinatagpo ang Panginoon. Gumagawa tayo ng isang tagpuan sa ating Panginoon na tayong lahat nag-aayos. Kaya nga, it is valuable because of its beauty. Ngayon, pwede natin masabi talaga na pinaganda ng Panginoon ang simbahan. Amen. Pero hindi talaga tayo pagkama ng simbahan. Kaya siguro iniwala na lang yung memory card ko na yun. Ando doon lahat ng memories. Ando doon na nag-picture tayo kahit umuulan. Naitabi niyo ba yung iba dito? May picture tayo, umuulan, nag-service tayo, umuulan. Ngayon, ganitong tag-ulan, maaalala natin yung hirap, pero masarap na experience. Hindi tayo humihinto. Ang Diyos ngayon ang nagpapatuloy na pagandahin, ayusin, palaguin ang kanyang local church. Anong dapat na natin gawin bilang isang mga miyembro, mga anak ng Diyos? Tayo'y sumunod. Sumunod sa salita ng Diyos, sumunod sa pinag-uutos ng ating Panginoon. Wala tayo ibang dapat gawin sapagkat ang Diyos ang gumagawa ngayon. Gagawin na natin, sumunod lang tayo. That's all. Hindi natin kailangan magrason sa Panginoon. Hindi natin kailangan magdahilan sa Panginoon. Hindi natin kailangan magbigay ng kakayahan, Ito, talino ko kailangan natin. Ang Diyos ang mag-i-enable sa atin. Wala naman tayong ganun Pero kung hindi dahil sa Panginoon, tinawag niya tayo dito ngayon, siya ang mag-qualify sa atin sapagkat siya ang tumawag sa atin. Ako naniniwala, tayo pinagsama-sama ng Panginoon, siya rin ang maglalagay dito ng pagpapala para sa atin. Amen. Hindi ka tatawagin ng Panginoon at dadalhin sa isang lugar at hindi ka niya bibiyayaan. Tinawag tayo ng Panginoon, siya ang magsusustain. Ano na kailangan natin? Tayong mga branches niya, huwag lang humiwalay sa kanya bilang isang buwan. He is the true vine and we are His branches. Sinabi pa doon, apart from the true vine, we can do nothing. So we must be very careful how we treat our local church, how to attend our local church. Because the builder is the Lord Jesus Christ, and the value is because of its beauty. Not only this place, but the beauty of our Lord. Kaya nga kapatid, kapag nasa loob ka na ng local church, pag nandito ka na sa kalooban ng Panginoon, alam mo bang ikaw na ay nasa pinakaligtas na lugar? Hindi lang yan mga kapatid, kasama mo na yung mga pinakamagaganda at gwapong tao. Amen. Naniniwala kayo doon? Amen. Amen. Sino pa yung walang itsura? Siya pa yung malakas na game. Tinilaan. Mga kapatid, walang pangit na anak ng Diyos. We are fearfully, wonderfully made by God. Salamat din. Ang itsura lumilipas. Pero ang mananatili ay yung karakter. Hindi natin kailangan magparitoke. Yan ay nilagay. Alam mo bang dahil
dahil dyan, natagpuan ako ng Panginoon? Natagpuan ako ng Panginoon? Alam mo ba dahil sa manipis kong buhok, natagpuan ako ng Panginoon? Wala ako dito ngayon, kung hindi dahil. Kaya kung ano nilagay sa atin ng Panginoon, pasalamatan natin. Hindi lahat nabiyayaan ng matangkad, ng high, hindi lahat nabiyayaan ng maputi, hindi lahat nabiyayaan ng matatangos na ilong, hindi lahat nabiyayaan ng magpupungay na mata, o magagandang labi, o magagandang muka. Pero tandaan mo sa harapan ng Panginoon, lahat tayo pantay. Amen. Hindi niya tumitingin ng Panginoon. Nung pinili niya si David bilang maging hari, ang mga kuya ni David, makikisip. David, makikisip. Mga kuya mo, di ba? Makikisip. Matipunok. Sapagat sila yung mga kawal. Sila yung mga sundalo. Matatangkad. Hindi siya yun. Yung mga qualification ng mga hari noon eh. Pero sabi ng Panginoon kay Samuel, si Samuel ay isang propeta, nagkakamali. Sabi niya, siguradong ito na ang pipiliin ng Panginoon, maging hari. Dumaan ang maraming kapatid ni David. Sabi ng Panginoon, wala diyan ang napili. Kaya sabi ni Samuel kay Jesse, Jesse, mayroon ka pa bang anak? Mayroon pa. Nandoon sa Caloocan, nagpapastol. Tawagin mo. Kasama si Junil. Ano nakita? Naglalakad pa lang palapit, hawak ang kanyang pungkod. Ang sabi ng Panginoon kay Samuel, i-anoint mo na yan bilang isa. Isang maliit na katawan, kabataan, batang-batang itsura. Pero natagpuan ng Panginoon kay David ay yung kanyang puso. Kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, sabi ng Panginoon, sabi ni Samuel, God is not looking on the outward appearances, but He is looking on the inward appearances. God is looking in the heart. Kaya kahit sino sa atin dito, no? Hindi pwedeng maging basihan ng itsura. Kasi sabi ko, basihan ng itsura papunta sa langit, hindi kawawa naman sila. Hindi ko alam sino. Ano ko, ang basihan ng itsura papuntang langit, kawawa naman sila. Hindi sila makakapasok sa langit. Ano, akala nyo kami ha? Sila. Diba? Kaya mga kapatid, makikita natin, it is valuable because of its beauty. Papayag ka na sa Panginoon ka, hindi ka maganda. Maganda ka sa harapan. Kasi tayo yung nilikha ng Panginoon. No? Pangatlo mga kapatid, it is valuable. The local church has its value, and it is valuable because of its blessings. Naniniwala kayo may blessing ang local church? Yes. May blessing. Ano po? May blessing ano? May blessing of, or the blessing of worship. Alam mo sa ating paglilingkod sa Panginoon, pagpapala natin. It is a blessing of worship. In Psalm chapter 138 verse 2. Psalm chapter 138 verse 2. I will worship toward thy holy temple and praise thy name for thy loving kindness and for thy truth. For thou hast magnified thy word above all thy name. Ano? So, alam niyo mga kapatid, blessing of worship. Ano? We worship with singing, praising, thanksgiving, and giving. Kaya alam niyo mga kapatid, it is part of worship when we sing some gospel music. Amen. Kaya pag kumanta tayo mga kapatid, kanta tayo. Pag nagpa-awit, kanta tayo, congregational singing, kanta tayo kapatid. Pagpapahalayan sa atin na tayo po'y nakaaawit sa ating Panginoon. At ayaw mo man sa hindi, dito ka lang may makakasabay umawit para sa Panginoon. Kasi pag sa labas, ano kakantay mo? Hindi sasabay sa'yo yun. Ano? Kakanta ka ng rock of pages, ano? Kakanta ka ng rock of pages sa labas, hindi ka na naman sasabayan. Nakakantay nila sa'yo rock and roll eh.
Rack of Ages. Hindi Rack of Ages Rack of Ages. So there's a blessing of worship, mga kapatid. Napakasarap umawit sa Panginoon na magkakasama tayo dito. Hindi rin mahalaga, kapatid, kung nasa tono o wala sa tono. Amen. Ano lakas nga ng loob ng ibang nag-i-special number sa atin dito eh. Pero Panginoon, kasi hindi makakaikot yung mga upuan yung patalikod sa kumakanta. At hindi rin nakatalikod yung mga tagapakinig dito sa loob ng simbahan. At sasabihin niya, I want you. Walang ganun dito. Pero sa mundo, kailangan may quality yung bonus mo. Kailangan may kalidad. Kailangan may ganda. Kailangan may dating. Pero dito mga kapatid, hindi hinahanap ng Panginoon. As long as you sing with all your heart, kapatid, as part of your worship to God, ino-honor mo ang Panginoon sa iyo. Hindi mo malaanggel ang boses mo at parang hinuhugot tayo kung saan man sa boses mo. Pero mahalaga dyan, ikaw yung maawit para sa Panginoon. Ano? Hindi yung tulong ang mahalaga, yung mensahe. Yung mensahe. Eh, pasok, kahit pala wala sa tono eh, ganun-ganun na lang magtunog eh. Tandaan nyo, God is a God of order pa rin. Kaya minsan, kahit umaawit, may mga kapatiran nga tayo dito, alam na wala talaga silang talento sa pagkanta. Pero ginagamit nila yung teknolohiya para hanapin paano kumanta ng maayos kahit hindi ka marunong. Napakaganda nun. Nakaka-appreciate ko kasi ginagawa mo yung makakaya mo. You're giving your best to the Master. Kaya sabi ng awitin, no? Giving your best to the Master. Our best. Bigyan natin yung best natin sa Panginoon. Ano? Yung pinaka-the best natin kasi ang Panginoon hindi po niya deserve ng tira-tira. Hindi po deserve ng ating Panginoon na yung extra time lang natin. But God deserve our best time. Yung best from us. Yan ang best mo. Eh kung yan yung pinaka-the best mo talaga, sinabi mong yan yung pinaka-the best mo, ayos yan. Sige. Umakakta ka dito, nahinginig ka pa. May kilala akong gano'n eh. Namimiss ko na nga eh. Pag kumanta, wala vibrato, nandito yung vibrato. Wala rito yung vibrato. Nandito yung vibrato. But the blessing of worship, mga kapatid, hindi tayo dapat, mga kapatid, pinagbigyan tayo, nagkaroon tayo ng pribileyo to worship the Lords of Lords and the Kings of Kings. Andito tayo ngayon, mga kapatid. Pinaglilingkuran natin ang ating Panginoon. Kaya it is valuable because of its blessing. And the blessing of worship. Ano? We worship with singing, praising, thanksgiving, and giving. Hindi naman kailangan talaga ng Panginoon yung giving natin because God is rich. Pero binigyan tayo ng kakayahan, enable tayo ng Panginoon to give. To give thanks to God, mga kapatid. Enable tayo ng Panginoon. Umawit sa Panginoon, papurihan ng Panginoon. Blessing yun. Para sa akin, isang pagpapala yun. Isang pribileyo. Na binigyan tayo ng ganong klaseng obligasyon para sa Panginoon. No? Sabi, it's my pleasure. It's my pleasure. No? Alam niyo ba yung taong gumawa ng sapatos ng presidente natin? Masaya-masaya niyang ginawa yun. Dahil ginawa niya ng espesyal na sapatos sa presidente at masaya niya itong ginawa para sa presidente. At nung pinili yun ng presidente, sabi niya isang kasiyahan sa kanya, isang pribilehiyo yun sa akin. Pinili mo yung sapatos na ginawa ko para sa'yo, pribilehiyo yun para sa akin. Kaya yung piliin tayo ng Panginoon to worship God, mga kapatid, it is a privilege. Magpapala. Ano? At dito natin magagampanan yung sama-sama tayo nagpapuri sa Panginoon. Sa labas, hindi mo magagawa yan. Wala kang makakasama. Maaaring mag-worship ka mag-isa sa Panginoon. Pero dito, masarap mag-worship, magmarami. Mag-corporate worship, dami na. Amen? Amen. Ano? Minsan, sarili mo ng bahay, hindi mo pa makasama yung mga tao na mag-worship. Ano? So the blessing of worship and the blessing of fellowship. In Psalm chapter 122, verse 1,
I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Ano? Ang tanong ko sa inyo mga kapatid, kayo po ba ay glad na pumunta kayo dito? Amen. Ano? Pag sinabi natin glad talaga, masaya. Masaya ako, makakapunta ako sa aming covenant house, sa aming worship place, sa aming auditorium, sa aming covenant house. Masaya ako, makakapunta rin ako. Sa wakas, after how many Sundays, makakapunta rin ako. Masaya ka ba? Na-miss mo ba covenant house? Amen. Yung mga na-miss yung covenant house, ilang Sunday din kasi nasa bahay ako, hindi talaga ako komportable. Hindi talaga ako komportable. Kaya nung nagkaroon ng pagkakataon, nandito kami, kahit lima kami nung mga nakaraan na yun, ang saya namin. Kasi iba yung kagalakan na pinadaan ka dyan, nagkaroon ng kapahintulutan na nakarating ka rin. Ano? Ang sarap ng isang beses, isang umaga, nagising ka, pwede na pumunta sa simbahan. Amen. Yung hindi ka nakaharangin si checkpoint, bukas uli. Haharangin ulit tayo. Nag-a-anunsyo. The blessing of fellowship, kapatid. Ano? Nawa pare-pares tayo mga kapatid ng Espiritu na ganito that we are so glad when they said or when we say we will go in to the house of the Lord. We will go the covenant house to praise God. Sana pare-pares tayo ng Espiritu dyan. Masaya tayo pumupunta sa covenant house. Yung pagdating mo pala dyan, nakangiti ka na. Sabi mo, wow, oh, bago ka pumasok, babarili ka muna sa ulo. Diyan, meron dyan, thermal dyan. Yung pagpasok mo, bago ka pumasok, linisan natin yung sapatos mo. Pero okay lang, masaya tayo. Masaya tayo. Hindi man natin makamayan ng bawat isa dito. Pero masaya tayo, amen? Masaya ba? Ako, masaya ako dito. Mas gusto ko mag-preach dito kaysa sa bahay. No? Kaya we're so blessed. Meron tayong ganitong klaseng fellowship. Alam niyo pa, hindi lahat ng church na pahintulutan tayo. Amen. Yung iba na pahintulutan na, pero yung mga miyembro ng ibang church, hindi nila pinahintulutan pa yung sarili nila. Ano? Sana mga kapatid, blessing ang pakiramdam mo kapag ka may fellowship tayo. Amen. Nabibless ka kapag may fellowship tayo. Amen. Hindi kabigatan sa atin ito mga kapatid. Dahil hindi po nagbibigay, adala pagpapala ng Panginoon, hindi po first, but it is a blessing. Hindi mabigat, magaan. Nagiging magaan kasi na-enjoy natin ang company ng bawat isa. Naisip ko, hindi ako nag-iisa. Marami kami. Amen. Kaya it is valuable because of its blessing. Nakaka-blessing na meron po sa local church. Kaya mahalaga local church. Amen? And another verse mga kapatid, in Psalm chapter 42. Psalm chapter 42, verse 4. When I remember these things, I pour out my soul in me. For I had gone with the multitude. I went with them to the house of God with the voice of joy and praise, with a multitude that kept holiday. Diba? Masaya tayo dito na nagsasama-sama tayo dito na we exhort, we encourage, we eat the Word of God. Amen? Ini-exhort natin, ini-encourage dito. Kaya kung gusto mo ma-encourage mga kapatid, punta ka sa Covenant House. Pumunta ka sa local church mo. Marami pong kapatiran tayo ngayon, discouraged, nandun sa bahay. Kapatid, kung discouraged ka, hindi yan mawawala sa pananatili mo lang sa kwarto mo. Go to the house of God. Go to the house of God. Doon ka ma-exhort, doon ka ma-encourage mga kapatid. Doon ka lalakas. Ano? May mga nakakausap akong kapatiran natin ngayon. They're very discouraged ngayon. Gusto ko silang tulungan. Ang binigay kong tulong sa kanila mga kapatid, punta ka sa Covenant House. This coming Sunday. Punta ka. Pagkatapos nun din ako nireply. Wala akong ibibigay na katotohanan kundi yun lang.
Gusto mong ma-encourage? Gusto mong pagpalain? Gusto mong ma-exhort? Doon sa loob, punta ka sa covenant house. Tigilan mo na yung pagpupuyat mo kay isip ng kung ano-ano. Punta ka. Wala akong may papangalan mo ano-ano. Yun ang dapat mong gawin, pumunta ka. Doon mo mararanasan yung sinasabi ko sa'yo. May encourage. Kaya may blessing sa fellowship. Amen. May blessing sa fellowship. Ang sarap kasama mo ibang kapatid. Nakakapagod kasama ng mga makamundo kaya. Nakakapagod ang marinig mo usapan na punong-puno ng kabastusan, punong-puno ng kamunduan. Nakakapagod kapatid. Kung ikaw yung mananampalataya, nakakapagod yun, nakakarinti yun, nakakapundo yun. Totoo lang. Ako po na-expose sa maraming ganyan at ang bawat isa sa atin na-expose sa ganyan. Pero yung marinig mo yung exhortation ng salita ng Panginoon, yan ay kapahingahan sa atin. Isang pagpapala sa atin. Pagpapala sa atin yan. Na mayroon tayong isang pagsang-ayon sa katotohanan na inihahayag sa atin ng Panginoon. Kaya tayo nagpapatuloy yun kasi may isa tayong pagsang-ayon sa katotohanan na sinasabi ng Panginoon. Ano? Hindi lang yan mga kapatid, hindi lang may blessing sa worship, hindi lang may blessing sa fellowship, but there are also blessing of spiritual growth. Pinagpapala ka na, lumalago ka pa. Ano? In Psalm chapter 42, verse 4, ano? Balikan natin ulit yung verse na yan. Ano? When I remember, sabi niya, these things, I pour out my soul in me. For I had gone with the multitude. I went with them to the house of God with the voice of joy and praise with the multitude and immortality. Opo, hindi. Tao doon kasama ng mga tao ito papunta sa gawain ng Panginoon. Ano? With the voice of joy and praise. Kaya mga kapatid, yung mga nagmumukmuk po din sa kanilang mga tahanan, pero kaya mong pumunta ng gawain, kung kaya mong pumunta ng services, sinasabi ko sa'yo, kung ikaw man ay young people, kung ikaw man ay adult, tigilan mo yan, hindi mo matutulungan ang sarili mo dyan. Ibigay mo sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, casting all your care upon Him, for He careth for you. Kung hindi mo gagawin yan, kapatid, kikimkimin mo yan, kabigatan yan sa akin. Bigay natin sa Panginoon. Pag nai-unload mo yan mga kapatid, magiging magaan ang ating mga binti patungo sa gawain ng Panginoon, masaya tayong gagawin. Ang iba sa atin dito may problema, tama? Pero ang pangako ng Panginoon, i-unload mo sa Panginoon. Ang mananampalatayang lumalago, alam niya kung saan niya ibibigay ang kanyang kapitan. Hindi ibig ng Panginoon, kimkimin mo na lang yan. Makagaroon ka na lang lagi. Ang gagawin. Ang layo ng tingin. Pero naka-on yung live stream niyan. Mga kapatid, sa bawat salita ng Diyos na maririnig mo, kailangan mo gumawa ng isang paswa. Sa naunawaan mo sa mensahe ng salita ng Diyos, kailangan mo gumawa ng paswa. Kasi kung hindi ka mag-move forward din, at hayaan mo na lang yung sarili mong ganyan, wala. No? Hindi rin healthy mga kapatid, magkaroon tayo ng overthinking sa lahat ng bagay. Hindi ko sinasabing hindi normal na nagkakaroon tayo ng anxiety or pressure sa buong buhay natin. Normal yun. Pero hindi normal doon manatili yun sa atin. Kasi meron tayong Diyos. Meron tayong Diyos na nagbibigay sa atin ng paglago at sa ating paglago, nakatutulong yan to handle some circumstances sa buhay na. At mas nagiging magalak tayo na pumunta pa rin sa gawain ng Panginoon. Huwag natin hayaan na yung mga circumstances natin na nakakahadlang para tayo makapunta o mabaliwala yung value ng local church. Nakakalungkot, no? Lahat naman tayo dito may pinagdadaanan pero iba-iba yung pag-handle, na-affecton tuloy yung value ng local church. Alam mo, kahit ako may circumstances ako, yung value ng local church sa akin hindi nagbabago. Para sa Panginoon pa rin yan, para sa Panginoon. Even though may circumstances, para sa Panginoon pa. Ano?
Dito po sa loob ng simbahan, we build strong. We are building a strong Christian. We are building a strong Christian. Sabi ng mga kapatid, dito po sa 1 Peter chapter 5 verse 2. 1 Peter chapter 5 verse 2. Part ng paglago natin to. Building strong Christian. Dito po sa loob ng isang local church. Sabi diyan, feed the flock of God, which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind. Diba? Tandaan niyo mga kapatid, the local church, it is a place of prayer and preaching. It is a place of prayer and preaching. Now, sa pamamagitan ba ng prayer, hindi ka ma-encourage? Nakaka-encourage ang prayer, kapatid. Lalo may kasama kang manalangin, may katabi kang manalangin, meron kang kapili ng manalangin, na pati ikaw ay sinasama ka niya sa panalangin niya, kahit hindi niya tiyak kung sinasama mo siya sa panalangin niya. Napakasarap papakinggan niyo mga kapatid, na may mga malalagong mananampalataya, kahit hindi mo inas na panalangin ka, pinapanalangin ka. Kasi ang isang malabong mananampalataya, intindi niya na kailangan ay panalangin ng bawat isa. Amen. Kahit hindi mo ko ipanalangin, ipapanalangin. This church, this local church, is a place of prayer and preaching. When we say preaching, ikaw po ay inuudyukan gumawa ng isang bagay ayon sa kalooban ng Panginoon. Ano? Dito po sa loob ng simbahan niya, kaya lumalago tayo dito. And not only that, sa loob ng local church, we build our children. Ano? Ngayon, hindi natin madala yung mga anak natin sa loob ng simbahan ngayon. Pero time ka, madadala din natin yan. Mga kapatid, maging kabahagi natin ang local church sa pagpapalago sa mga anak natin. Oo. Kasi wala man tayong yaman mga kapatid, pero yan ang may pabahagi natin. Yung pananampalataya na meron tayo. Ayaw natin magkaroon ng problema sa mga anak natin someday, ibigay mo sa Panginoon. No? Sa local church, turuan mo rin sila mga kapatid na bigyan ng value ang local church. Turuan natin. Maaaring mga karamihan sa atin dito, mga kabataan, at ang mga magulang natin na hindi natin kapiling ngayon dito. Subalit someday darating mga kabataan sa inyong buhay, kayo magkakaroon ng pamilya, maging aral sa inyo ito. At sa atin namang mga magulang dito, ito lang yung may pamamana natin sa ating mga anak hanggang kaya pa natin kausapin yung mga anak natin. Turuan natin silang bigyan din ng value ang local church ng Panginoon. At ipaintindi natin, ang Diyos ang nagtatagyan. Kaya mahalaga ang local church sapagkat ang Diyos ang nagtatagyan. Sinasabi mong mahal mo ang Panginoon, sinasabi mong may takot ka sa Panginoon, subalit hindi maaari mangyari nawa na ikaw ay walang pagpapahalaga sa local. Ipaintindi natin yung maigi mga kapatid. Ayaw natin magka-problema someday sa mga anak natin. Nagsisimula yan sa atin. Makita sa atin, we give value to the local church, na binilog ng Panginoon, makikita yan ng susunod na henerasyon sa atin. No? Yan po yung pinakamagandang way ng training. Yung nakikita sa'yo, hindi mo lang basta sinasabi, nakikita sa'yo. At ginawa na ng Panginoong Kristo yan as part of the training ng mga disciple niya. Hindi lang niya sinasabi, ginagawa niya. Nung sinabi niya mga kapatid na love your enemies, hindi niya lang yan sinabi, pero ginawa niya rin. Sa paanong paraan? Nung siya po'y dadakpin na mga kapatid, sa halimbawa pa lamang ito, nung siya'y dadakpin na, hinarang ni Peter yung isang gwardiya. Inagawang espada at nasibak ang tenga. Imbis na sabihin na buti nga sa'yo, ginamot ng ating Panginoon. At pinagsabihan si Peter, hindi tama dito. Yung mga taong umapi sa kanya, yung mga taong nanakit sa kanya, yung mga taong niyarakan siya, yung mga taong niyinsulto siya, pagdating niya doon sa krus ng Kalbaryo, ang sabi pa rin ng Panginoon sa Kristo, pinanalangin niya pa rin. Hindi lang sinabi niya na gawan mo ng mabuti yung mga kaaway mo, hindi sinabi niya na ipanalangin mo yung mga kaaway mo. Ano panalangin niya? Sabi niya, Panginoon, patayin mo ito. Hindi, ganun ba? Hindi naman niya sinabi ganun. Panginoon, kunin mo na itong kaaway ko, nakakasama ng loob. Hindi naman niya pinanalangin. Pero ang pinanalangin ng Panginoon, Panginoon, patawarin mo sila. Sapagkat hindi nila alam kung ano naman yung ginagawa. Isama tayo,
sa mga naging kaaway at inaway natin ng Panginoon. Pero ipinanalangin tayo na bigyan nalalaman ang ating ginagawa. Ngayon, nalalaman natin ang ating ginagawa ngayon, ipinaalam ng Panginoon, mahalaga ang kanyang local church. Kaya isang tunay na mananampalataya, mahal niya ang kanyang local church na kinabibilangan niya. No? Mahal niya ang local church na kinabibilangan niya. Kaya kahit nagdagsa ang live stream sa Facebook, maging matapat na meron ding live stream. Sa oras ng pananamba. Bakit ko po laging pinagdidiinan to? Bakit ko po laging pinapaalala to? Kasi may nakakalimot. Ang iniintindi nilang sarili. Ang iniintindi lang yung pangangailangan. Pero hindi niya nakita yung responsibility niya sa local church. Pinagpala ka dito. Ako, pinagpala ako dito. Pinagpala ka ba dito? Sino hindi pinagpala dito? Taas kamay. Ako, pinagpala ako dito. Kaakibat ng pagpapala, may mga kasakitan, pero yung mga kasakitan na yun, kalakip na may paglago. Hindi tayo lalago kung walang kasakitan. Kung hindi tayo may stretch cord, kung hindi tayo mape-pressure, kung hindi tayo madiliin, walang paglago. Subukan mo mag-toothbrush, maglagay ng toothpaste sa toothbrush mo lang, hindi mo may mapapala ka ba? Toothpaste. Ito yung toothbrush mo. Kung kahit 24 hours ka ito, walang lalabas sa toothpaste ko. Pero dapat mo gawin, you need to put pressure on it. If you put pressure on it, may magagawa tayo. So sometimes, God is giving us a pressure para meron tayong magawa para sa Amen? No? Nag-pressure tayo sa maraming bagay, but let's make sure, mga kapatid, hindi nawawala sa atin yung pagkapit natin sa Panginoon every time there is a pressure. Hindi lang tayo na-pressure dito. Si Job na-pressure. Ang mga disciples na-pressure. Ang mga apostles na-pressure. Ang mga mananampalataya before na-pressure. Lahat tayo na-pressure. But the best thing is this, mga kapatid. Huwag magbago yung value ng ating simbahan. Kahit na-pressure. Amen? Amen. Amen? Amen. Do you love CCBCM? Amen. I love CCBCM. I love CCBCM. Kasi ang Diyos ang builder nito, ang Diyos ang nagtatag nito, at minahal ito ng ating Panginoon, at may pagpapala dito. At maganda ito. Maganda ito. Amen? Amen. Dito sa CCBCM, magiging matatapat. Sa pag-aaral ng salita dito, magiging matatapat. Amen? Kahit manalangin namin Diyos, takila sinabi, Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita. Maraming salamat sa pagpapaalala, Panginoon, the value of our local church. Specifically, this is the CCBCM Antipolo. Dalahin ko, Panginoon, na patuloy hindi mawaglit ang kahalagahan nito sa amin, yung value nitong local church na pinagkaloob mo sa amin. Dalahin ko, Diyos, patuloy namin itong bigyan ng halaga, bigyan ng importansya. Huwag na mamawaglit sa amin, Panginoon, na hindi namin ito maisama sa panalangin. Bagus, lagi namin itong i-prioritize sa aming panalangin sapagkat kami naniniwala na kapag ito'y pinagpala mo, kami rin ay pagpapalaan. So, Diyos, kausapin mo bawat mananampalataya. Bawat kapatiran na kung sana'y tuluyan na kung pinursake ang iyong local church. Tuluyan na kung tinalikuran at hinayaan. Marahil, Panginoon, hindi nila naintindihan ano talagang halaga ng value o value talaga nitong local church. Dalayan ko, Panginoon, ikaw ang magpaintindi sa kanila. Usigin mo sila, bakabagin mo sila, Panginoon, paalalahanan mo sila, Panginoon. Ipaintindi sa kanila, O Diyos, ang halaga nito. Ako lang may pinagpapasalamat, O Diyos, sapagkat marami pa rin po dito po sa iyong local church sa Antipolo. Mga kapatiran dito po sa CCBCM Antipolo na nagbibigay pa rin po ng halaga dito po sa iyo. Pagpalain mo ang mga kapatiran na ito, palaguin mo sila, O Diyos, pasaganahin mo sila. Patuloy na makapagbigay sila ng influensya sa pagbibigay ng halaga dito po sa iyo.
Maraming salamat, Panginoon, sa aming pagpapatuloy, patuloy ka magmula sa amin. Natin ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat.